Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang panibagong babala na naman ang dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ng mga negosyong tumatanggap ng GCash cash in at cash out. Isang pharmacy ang nabiktima ng isang lalaking umano'y gumamit ng panlilin lang upang makapag-cash out ng 10,000 nang hindi pala talaga pumapasok ang bayad sa GCash account ng tindahan. Sa kuha ng kanilang CCTV footage, maayos ang pananamit ng sospek kaya wala itong naging dahilan upang pagdudahan. Nakasuot siya ng cap at sunglasses nang dumating sa tindahan at ayon sa mga empleyado, tumawid lamang ito mula sa kabilang kalsada at walang sasakyang ginamit. Makikitang kalmado at kumpiyansa ang kilos ng lalaki. Sa isang bahagi ng video, inalis pa niya ang kanyang cap kaya mas malinaw na nakita ang kanyang mukha. Kapansin-pansin din ang tattoo sa kanyang kanang braso na maaaring magsilbing mahalagang palatandaan sa pagkilala sa kanya. Isa sa mga kakaibang napansin sa insidente ay ang paggamit ng sospek ng dalawang cellphone. Una niyang hiningi ang GCash number ng tindahan at inilagay ito sa cellphone na hawak niya sa kanang kamay. Sa puntong iyon, inakala ng teller na doon na niya isinasagawa ang aktwal na transaksyon. Ngunit makalipas ang ilang sandali, lumipat siya sa isa pang cellphone na nasa kaliwang kamay at doon muling nag-type. Pagkatapos nito, ipinakita niya sa teller ang screen na tila nagpapakitang matagumpay o successful na ang GCash transfer. Dahil nakita mismo ng teller ang buong proseso at ang lumabas na kumpirmasyon sa screen, naniwala itong natanggap na ang bayad. Bilang patunay, kinuhanan pa ng larawan ang ipinakitang transaction screen bago ibinigay ang 10,000 na cash. Ngunit dito pala, naganap ang pinakamahalagang pagkakamali. Hindi agad na-verify ng teller ang mismong GCash account ng tindahan upang kumpirmahing pumasok na talaga ang pera bago inilabas ang cash. Nang kanilang balikan at suriin ang larawan ng ipinakitang transaction, doon nila napansin ang ilang kahina-hinalang detalye. Hindi umano tugma ang impormasyon sa aktwal na format ng GCash transaction. Halimbawa, ang recipient name na ipinakita ay may 3 asterisk lamang, samantalang sa totoong GCash transaction ay mas marami ang nakatagong karakter. Magkaiba rin umano ang pangalan ng recipient kumpara sa inaasahang detalye. Dahil dito, pinaniniwalaan nilang maaaring gumamit ang sospek ng isang peking application o modified app na kayang magpakita ng huwad na successful transaction upang malinlang ang mga negosyo. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung anong eksaktong paraan o application ang ginamit ng sospek. Gayunpaman, nagsisilbi itong paalala sa lahat ng negosyante na huwag basta magtiwala sa screenshot o sa screen na ipinapakita ng customer. Ang pinakamahalagang hakbang ay i-check mismo ang inyong GCash account at siguraduhing pumasok na ang pera bago magbigay ng cash o produkto. Huwag umasa sa screenshot, animation o anumang ipinapakita sa cellphone ng customer dahil maaari itong manipulahin. Kung sakaling makilala ninyo ang lalaking nasa CCTV o may impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, hinihikayat ang sinuman na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na awtoridad o sa negosyong nabiktima upang makatulong sa investigasyon.